Yun mga kagimat, mapagpalang araw sa inyo. Pag-usapan natin yung mga labanan at mga experience na na-experience natin na alam ko makakadagdag ng tulong sa mga bago sa mundo ng spiritual, yung mga kung paano napapalaban inyong agimat sa happy agimat, no? At saka kung paano natin nagagawa ng paraan yung mga laban natin. Tara, pag-usapan natin. Let's go. Yun, mapagpalang araw sa inyo. Pag-usapan natin mga agimat activity, mga experience. Usually, nakailang video na po tayo nito. Pangatlo na yata to, alam ko. Pag-usapan natin iba't ibang klase ng mga gamutan natin. Na alam ko naman na kahit walang orasyon, ay makakatulong sa inyo yung experience na aking binabahagi. No, hindi mang orasyon ang ating binabahagi sa iba, pero sa experience ko magkakaroon ng idea at dagdag kaalaman sa iyong gamutan. Yung mga kagimat, no, pangunahan ko uli yung mga iba na against sa aral po ng Team Happy Agimat. Ito po ay para sa Team Happy Agimat ng mga followers at sa mga Team Happy Agimat mismo na miyembro. At ayaw naman po namin din masakisan iba na kaya po ang hiling namin kung kayo against sa aral ng Team Happy Agimat ay mag-out po kayo sa aming channel para po hindi masaktan ang inyong damdamin. Kaya iniwasan ko po na saktan daw namin. Kaya ang hiling ko po, mayroon po tayong mga iba-ibang aral, inihiling ko po na mag-lip muna kayo sa GC namin, sa aming page at sa aming YouTube channel para maiwasan po yung ating pagtatalo ng magsamaan ng loob kayo, no? Okay? Ito po ay para sa may paniniwala sa Team Happy Agimat at siyempre sa taas na may gawa ng langit at lupa. Yung kagimat. Excuse me po. Sa mga iba't bang mga gamutan natin. Sample yung mga sa part ng demonyo. Diba? Nabanggit natin, yung mga demonyo po, usually, kanina ito yan, no? Pagka napagkumbati sa demonyo, usually matagal po yan. No? Kalimitan pinapasokan ng demonyo, yung mga stress na tao, problemado. Yung kagaya na nangyari kay Atienza, yung stress, ganun. Yung kanya naman, hindi naman totally demonyo. Pero kung ipapasok mo sa part ng mga ibang healer na, no, gagawin nila dumisapitin. Pero yung po ay natural po na problemado. Pag sumobra lang problema natin, doon pumapasok kasi yung para potensya sa diba ng demonyo, tawudyo na po tayo. Ngayon, kung paano ko napalaban kayo sa part na ganun na demonyo nga nakasanib, no? Ano ba kalimitan yan? Kalimitan yan, pinapasuko po talaga ng laban ng kumbate. Pero matagal po yan, ilang ulit. No? Meron naman pong part na isa-psycho natin yung psycho, may tawag pa dun sa isa, yung kinakausap natin yung pasyente para may labas niya yung sa loobin niya, yung damdamin na ayaw niya ilabas na sama ng loob niya, ilalabas niya. Yung pumitawag po dyan, ano? Tapos, kung kumbate naman po yung laban na matagal, ngayon minsan po may panlilin na lalo pag sa kumbate, minsan po, akala mo wala na. Bigyan ko idea, yung iba nagpapainom ng tubig. Kasi po, iduduwak po niya yung tubig pag pininom niya yung tubig at meron pa yung sapit. Mga dagdag idea po yan sa ating mga aral po natin, no? Para maano po sa inyo. Yung kalimitan, nakakailang, pag salib po niyan, no? Kala niyo wala na, pag uwi ng bahay niya, meron na naman po yan. Kaya kailangan, sa part na nag-aaral kayo mga gamot, alamin niyo rin, after yung mapalayas yan, kung sigurado na kayo napalayas niya, tawasin niyo ulit or tanungin sa tanungan niyo kung talagang wala na po. Pag natapos na po yung gamutan, yung tao, yung pasyente, kailangan niyo po siyang makausap at mailabas yung kanyang saloobin na problema. Pag hindi po nailabas yan, babalik at babalik sa inyo. Kailangan po, tawag dito, makausap niyo na maayos. May tawag po dyan mapakausap niyo ng ayos para mailabas yung problema niya para po hindi na po bumabalik sa kanya, yung umuudyok sa kanya. Okay? Tapos ito pa yung mga ibang aral natin sa mga gamutan ng kulam. Yun. Yun sa mga nakukulam naman, no? Isa pang mga experience natin. Kalimitan po sa mga nakukulam, yung sample tinapos yung laban, no? Mas maganda din po after matapos yung laban, check nyo po baka meron pang kasama, no? Minsan po yan, minsan pasa-pasa pa. Example, natapos nyo, tapos pinawin nyo na agad, bumalik, sumunod, yung isang kasama naman pag natapos yung dalawa, i-double check nyo po ulit kung meron pa siyang kasama. Kalimitan po yan, may kasama pa, dagdag idea. No, ito naman po yung ibang idea sa ating mga gamutan. Halimbawa po, duwende. O duwende o elemento or engkanto. Pag nahuli po yan, minsan kalimitan po, tawasin nyo pa rin. Kasi minsan,
Dahil pag na-aura din naman, minsan po may kasama pa ng tao yung mga alaga, yung mga duwende na inutusan nila, at yung mga espiritu or kaluluwa na inutusan nila ay utos lang po. Pag natapos yun, napalis nyo o nabaklas nyo yun, check nyo po, may mahuli kayong tao. Opo. Ngayon po, meron din pa kasi mga ibang gamutan. Kagaya po, no, pag may intention kasi, usually ang elemento, madali pong kausap yan. Pag may intention lang po ang elemento, doon pong pabalik-balik yan. Tikwalang kapre, duwende. Pag iyan po ay tinawas nyo, tinaboy nyo, or binaklas nyo, hindi na po kalimitang lumabalik yan. Pag bumalik po yan, alam niyo maigi, baka meron po na po silang intention na kumuha ng buhay ng tao. Lalo yan, kalimitan, dalagita. Magandang dalagita. Ginagawa nila prinsesa. O, yun. Yun ang kalimitan. Kailangan po doon, tapusin na natin, kulong natin, or tapusin natin yung laban. Kalimitan, pagka duwende po nahagip nyo, kalimitan po may kasama po yan. Hindi lang po isa. Pagka kukunin po, may intention na kunin yung tao. Yun, yung mga dagdag idea din po na ating mga na-experience. Minsan po, sa may kaluluwa naman, yung kaluluwa, di ba? Kaluluwa. Yung kaluluwa, hindi nila kamag-anak pero ginagambala sila. Bibigyan ko yung idea. Kalimitan yan, ang gumagamit ng kaluluwa, yung mga may tuway. Yung mga kaliwa na mangkukulam, no? Meron kasing gumagamit ng tuway na nasa kabutihan. Meron pong gumagamit na hindi sa kabutihan. No? Kung hindi sa kabutihan ginamit yan, sinipin na minsala yung kaluluwa, pag napalayas yung kaluluwa, mga kagimat, no? Check nyo po. Check nyo po, pag hindi po kamag-anak kaya kalimitan yan, padala lang po yan. Pag nitabo nyo yung kaluluwa, i-check nyo, tapos hulihin yung tao. May tao pong nagpadala niyan. Ang gumagamit kalimitan niya may tuway at saka may bungo. Pag kaluluwa. Pero kung kamag-anak po yung ibig sabihin, nagpaparamdam yung kamag-anak o relatives. Basta relatives po talaga. No? Nagpaparamdam lang po yun, meron lang gustong sabihin. Pero pag iba po ang nahuli nyo na kaluluwa, abangan nyo. Pagkatapos po nun, ulitin nyo yung tawas nyo, may mahuli kayong tao. Sabi ito bang experience lang po yan para dagdag idea lang po nun, di po tayo nagmamagaling. Sabi ko nga, kung kayo again sa aral ng Team Happy Agima, mag-lip lang po kayo dito para hindi po tayo magkabangga-bangga po. Ito po ay para sa Team Happy Agima at sa mga followers na naniniwala sa Team Happy Agima. No? Yun, sa mga nakukulam naman, yung mga mangkukulam, kalimitan na ako hanggang madalang na po magbigay hanggat pwede matapos yung laban, tapusin nyo na sa isang labanan. No? Ngayon, kung kayo nag-aaral ng Team Happy Agima at aral, hanggat pwede isang gamutan na, huwag nyo na pabalik-balikin ng pasyente po. Kung kakayanin naman po, isang aral lang po. Isang gamutan lang po, no? Yun, mga kagimat, yung mga mahilig naman sa mga panggilitan at sa mga kumbate, no? Medyo ingat din po tayo kasi meron kasi mga panggilit na may mga pamilin. Pag gumamit po yung panggilit, alamin nyo yung pamilin yan. Kasi po, minsan po may pagkakataon na nadadamay ang katawan ng tao. No? Kung kayo naman mahilig talaga sa kumbate, aralin nyo din yung panghugot kasi pag hugutin nyo yung kaluluwa ng pasyente. Minsan po kasi makaranas kayo ng napasabay po yan. Baka makaranas po kayo na pati yung pasyente nadamay na matay yung pasyente. Kaya po laging ingat po lagi at lagi po tayo magpupuder bago tayo manggamot. Bago umalis ang paan natin sa ating bahay, magpupuder muna tayo para sigurado tayo ng proteksyon ng ating katawan. Protect yourself before the patient po. Yun, mga dagdag ID din po, no? Kalimitan, pagka meron kayong pasyente, no? Pagka yung nagpagpag yung pasyente, tinapos nyo, no? Tinapos yung laban, nagpagpag yung pasyente, nagmulat yung pasyente, no? Yung pasyente, baklasan nyo, kalimitan po yan, may natitira po dyan na iniiwan ng mga mangkukulam. Hindi po nila sinasagad, no? Linlangan po yan, nililang minsan yung mga manggagamot, no? Kaya pagkatapos yung baklasan, pagkatapos yung matapos yung labang, ginilitan nyo, yung pasyente po, dasalan nyo ulit. Dasalan nyo ng pambaklas. Sa pakadali lang po, kahit yung St. Benedict lang po, likod at harap po, tigtatlo po. Kung meron pa iba pambaklas, yung pambaklas, tapos pasukan nyo ng healing water. Tapos pudiran nyo po yung pasyente. Mga iba't bang idea, no? Tapos yung mga pasyente, kalimitan na merong pananakit sa sikmura, tiyan, kalimitan acidic, no? Kung may kasamang physical ng pasyente, mas advisable po talaga na mapainom nyo sila ng 2 basong tubig bago matulog at pagising na umaga, magmumumog lang sila, inom nyo agad sila ng 2 basong tubig. Kalimitan yan, pagawa nyo ng 1 week sa mga pasyente meron pang kasamang physical para mas madaling mag-recover yung kanilang katawan, no?
Sa dagdag idea lang po. Maraming salamat sa makatulong sa inyo. At yung mga ibang experience pa natin, babahagi pa natin dito sa ating channel. Maraming salamat. Ito naman yung Agimat. Siyempre, Agimat, amilig sa Agimat, pero wala namang Agimat. Nasa puso ang tunay na Agimat. Kaya kalimit na Agimat, lagi nyo lilinisin ang puso nyo upang mas madali po magpagaling. At gagamot kayo na wala kayong alinlangan. Maraming salamat at God bless po sa inyo.